Manyakis. Huwag kang sumigaw. Sino ka ba? Bahay ko ito. Bakit parang ako pa ang lumalabas na bastos? Pakakawalan kita basta huwag ka lang sumigaw. Aso ka ba? Buwisit na babae ito ang bahay ko kaya lumayas ka rito. Bastos naman Nyakis kapag hindi ka pa umalis sa bakuran na ito. Sisigaw talaga ako ng saklolo. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang tumira rito? Kung hindi ka lang mahinang babae, kanina pa kita kinalagad palabas dito. Ikaw si Zuyang, di ba patay ka na? Ano, ilang taon lang akong nawala? Sinong buwisit ang nagpapakalat na patay na ako? Zuyang, 8 taon kang nag-aral ng medisina sa akin at bihasa ka na rito. Bumaba ka na ng bundok. Iligtas mo ang mga taong sa tingin mo ay karapat-dapat iligtas. Master, sa Linhay Village ang aking pinagmulan. Uuwi na ako para buhayin muli ang ating baryo. Ang 9 na ikot ng karayom sa Meridian ipinapasa ko na sa iyo. Tandaan mo, ang manggagamot ay hindi lang nagpapagaling ng tao, kundi pati na rin ang buong baryo. Sige na, lumakad ka na. Hehe, bumaba ka na ng bundok at humanap ng magandang asawa. Mas mabuti kung ipapakilala mo rin ako sa isa. Bubuhayin ko ang Linhay Village at maghahanap din ako ng mapapangasawa. Ako si Liuyanran, ang bagong kapitana ng barangay. Maraming taon nang napabayaan ang bakurang ito, kaya inayos ng barangay na dito ako tumira. Kumpleto ang aking mga papeles. Bahay ko ito kaya hindi naman pwedeng ako ang umalis. CJ, dito ako sa kwarto sa loob at doon ka naman sa labas. Magtatanong ako sa opisina ng barangay bukas. Kapag may bakanting bahay, lilipat agad ako doon. Hindi ba kapitana ang babaeng ito? Bakit parang ang hirap naman niya? Miss, ipinapasundo na po kayo ng inyong ama. Itinakda na ang araw ng inyong kasal para sa alyansa ng pamilya. Hindi ninyo ako pwedeng gawing kasangkapan para sa interes ng pamilya. Maayos ang buhay ko rito kaya pakiusap umalis na kayo. Miss, sa isang pinakamahirap na baryo sa buong bansa. Anong kinabukasan ang naghihintay sa iyo rito? O dahil ba sa hampas lupang taga-bukid na ito? Boyfriend ko siya at napakasaya ko sa piling niya. Kahit mahirap lang siya, alam kong tapat at maaasahan siyang tao. Grabe, ginawa pa talaga akong panang ganito. Kung ganoon, dapat sisingil ako ng interes. Magsiuwi na kayo at sabihin niyo roon sa lalaking ipapakasal sa kanya. Huwag na niyang pangarapin ang asawa ko. Baliin ang mga binti niyan at itapon sa dagat. Huwag ninyong sasaktan ang senyorita. Tandaan mo ang mga sinabi ko. Kapag nagtulungan kaming mag-asawa, siguradong magiging pinakamayaman at pinakamalakas na nayon sa buong bansa ang Linhay balang araw. Tio Fiu, bumalik ka at sabihin mo kay ama. Bigyan niyo ako ng 2 taon. Gagawa ako rito ng mga bagay na magpapatunay sa buong pamilya. Pagkatapos ng 2 taon, kung wala pa rin akong napatunayan, ako, si Liuyanran, ay handang tanggapin ang anumang kaparusahan ng walang reklamo. Napakahusay ng sinabi mo. Bumalik din ako para paunlarin ang bayan natin. Pagkatapos ng 3 taon, ang sinasabi ninyong pamilya,
Hindi man lang kayo karapat-dapat na magbitbit ng sapatos ng linhay. 2 taon. 3 buwan lang ang ibibigay ko sa inyo. Kung walang pagbabago sa loob ng 3 buwan. Senyorita, kailangan nyo nang sumama sa akin. Zhu Yang, hayop ka, may mukha ka pang bumalik dito. Lumabas ka rito. Naglakas loob ka pang bumalik, bata ka. Noong nagkasakit ang tatay mo, nangutang siya sa akin ng 50,000. Dahil sa patong-patong na interes, 200,000 na iyan ngayon. Kapag hindi mo binalik ang pera, gigibain ko ang bulok mong bahay. Yan Ran. Mamaya kapag nagiba na namin ang bahay na ito, sumama ka na sa akin para doon tumira. Malaki at malambot pa naman ang kama ko. Hihi. Aray, bitiwan mo ako. Ibibigay ko sa iyo sa loob ng 3 araw, walang kulang kahit isang duling. Layas. Hayop ka, bibigyan pa kita ng 3 araw para magmayabang. May pera ka ba? Wala kahit piso. Paano na yan? Anong ipapambayad mo pagkatapos ng 3 araw? Ikaw nga riyan, kahit papaano ay kapitan ka ng barangay. Siguradong may sweldo ka namang ilang libo bawat buwan. Bakit nagkaganito ang buhay mo? Kakakuha ko lang ng sweldo, pero naubos na agad lahat. May sakit ang anak ng pamilyang Zhang pero walang pera para sa ospital. Ang apo ni Tatay Lee nakapasa sa high school pero walang pambayad sa matrikula. May tulo ang bubong ni na Tito Wang at kailangang ipagawa. Ako kasi ang kapitan. Kapag lumapit sa akin ang mga kanayon ko, paano ko sila matatanggihan? Teka, bakit ka nga pala biglang umuwi rito sa probinsya? Ano ba ng plano mo? Paunlarin ang bayan natin. Sa loob ng 2 taon gagawin kong isa sa 100 pinakamayamang barangay ang Linhay. O mahal nating kapitan, sabihin mo nga sa akin ang plano mo. Tungkol sa hinaharap ng barangay Linhay, ang plano, araw-araw pagkagising ko pa lang, yan na agad ang iniisip ko. Kaso hindi mataba ang lupa, mahirap ang biyahe, at lahat ng kabataan ay umaalis. Mga matatanda at bata na lang ang natitira. Huwag kang mag-alala. Di ba girlfriend na kita ngayon? Hindi kita hahayaang sumama sa matandang iyon. Matagal lang naghihirap ang barangay na ito. Panahon na para bumangon tayo. Layas, sino ang girlfriend mo? Alaynan. Mga pambihirang ligaw na buttercrab. Nag-iwan ako ng 2 para sa iyo sa kaldero. Ang matitira ay dadalhin ko sa lungsod para ibenta. Higupin mo na habang mainit pa, hintayin mo ang magandang balita ko rito sa bahay. Hoy, 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 ano ang ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang tagabili sa kusina para magbenta ng seafood. Saan ba galing ang probinsya nung ito? Tingnan mo nga, 5 bituin na hotel ito. Isang maliit na tindero na katulad mo, pumunta ka sa palengke magbenta, lumayas ka. Alis, huwag kang mang-abala sa negosyo namin. Gusto ko lang makausap ang tagabili ninyo. Tingnan niyo muna ang paninda, mga premium na ligaw na buttercrab ito. Layas na sabi, mukha ba kaming palengke rito? Buttercrab. Buksan mo nga para makita. Saan galing ang mga ligaw na buttercrab na ito? Hinuli ko sa tabing dagat kaninang alas 4 ng umaga. Pumunta ka sa EUC bukas para kunin ang huling sweldo mo. Kamuntik nang masira ng mga tangang ito ang magandang plano ko. Sumunod ka sa akin sa itaas para mag-usap tayo. Ang galing mo rin talaga. Para makahuli ng ganito karaming mamahaling buttercrab. Salamat din po ate dahil marunong kayong tumingin ng magandang klase. Sumunod ka rito sa opisina ko para mag-usap tayo. 800 bawat isa, basta't pang matagalan ang supply mo. Masyadong mababa naman yan. Hijo, pwede bang bawasan mo pa? Hindi talaga pwede. May pinsala sa lieg ang ate mo. Paano mo nalaman? Sa totoo lang doktor talaga ang pangunahing trabaho ko. Madalas ba ngayon si ate na maramdamang biglang namamanhid ang mga kamay at paa? Kaya mo bang gawa ng paraan? Karayom ng siyam na pag-ikot para sa daloy ng enerhiya. 3 turok lang may talab na agad.
Sige na kapag may nangyaring masama ikaw ang mananagot. Hijo, huwag mong panginginigin ang kamay mo ha. Ang init ang sarap sa pakiramdam. Huwag naman ganyan Sir Shen, nabuburyong si ate habang nakadapa. Namamanhid. 3 beses pa at gagaling ka na ng tuluyan. Ilang taon na rin akong hindi nakaramdam ng ganitong kaginhawahan. Mga alimango, babayaran kita ng 120% ng presyo sa merkado. Sana ay maging maganda ang ating pagtutulungan. Kailan ang susunod na gamutan? Pagkalipas ng 3 araw kahit karayom lang ang dalhin mo pwedeng-pwede rin. Nakakatuwang bata to. Oras na para dagdagan ng mga muebles ang bahay. Magandang araw po, gusto ko sanang tumingin ng refrigerator, washing machine at aircon. Pwede mo bang ipaliwanag ang mga ito sa akin? Di ba nakasulat naman dyan ang mga detalye at presyo? Tawagin mo na lang ako kapag nakapili ka na. Sir, pwede ko po kayong tulungan anong range ng presyo ang hanap ninyo. Tutulungan ko kayong magdesisyon. Paano kaya kung ito na lang? Hindi sulit ang presyo ng isang ito para sa mga feature nito. Base sa mga nabanggit ninyong pangangailangan, marami sa mga feature nito ang hindi ninyo naman magagamit. Kaya mas inirerekomenda ko sa inyo ang isang ito. Ngayon lang ako nakatagpo ng katulad mo. Kung bibili ako ng mas mahal, di ba mas malaki ang magiging komisyon mo? Totoo namang mas malaki ang magiging komisyon ko roon. Pero gusto ko kasing talagang makatulong sa customer. At hindi basta-basta magbenta na lang ng magbenta. Itong ref, itong washing machine, at saka yung aircon. Kukunin ko na lahat yan. Sir, ako na po ang gagawa ng resibo nyo. Part-time na estudyante lang naman siya. Nandito lang siya para kumuha ng karanasan. Hindi niya kayang asikasuhin ang malaking order. Umalis ka sa harap ko. Wala ka na bang ibang alam gawin kundi ang mag-cellphone? Pero kapag mang-aagaw ng benta, ang bilis mo. Wala ka talagang hiya. Saan mo naman nakuha ang ganyan kalaking pera? Kahit magbenta ka ng alimango, hindi kikita ng ganyan kadami. Natutulog ka sa bahay ko, kaya hindi ko hahayaang apihin ka lang. Anong ibig mong sabihin na natutulog ako sa bahay mo? Hindi mo ako hahayaang mahirapan. Ang dumi mong magsalita. Nandito lang ako para tumulong. Ito ang tirahang ibinigay sa akin ng barangay. Kumpleto ang mga papel nito. Ikaw. Aba, walang perang pambayad ng utang. Pero may pambili ng gamit sa bahay. Zuyang, mukhang masarap ang buhay mo ngayon ah. Nangangati na naman ba ang balat mo? Noong nakaraan dahil kakaunti lang kami, hinayaan kitang magmayabang. Paano naman ngayon? Bugbugin niyo yan. Ako ang bahala kung may mangyari mang masama. Wala na ba kayong takot sa batas? Nang bubugbog kayo ng tao sa sikat ng araw, ako ang kapitan dito. Ran, lumayo ka muna, baka masaktan ka. Natural lang na magbayad ng utang, at may prinsipyo pa rin tayo, kahit ang kapitan kailangang makinig sa katwiran. Zuyang, pumili ka ngayon, magbayad ka o gigibain namin ang bahay mo. Huwag kang matakot. Doon ka muna sa malayo. Hahaha, sino namang tatakutin mo gamit ang ilang karayom na yan? Sugod, mga bro. Anong ginawa mo? Bakit hindi ko na maigalaw ang kalahati ng katawan ko? Ito, ano ito? 200,000, mangarap ka. 50,000 ang utang ko sa iyo, bibigyan kita ng 60,000. Ang sobrang 10,000 piso ay para sa pambayad mo sa gamot. Humiga ka muna dyan sa lupa at gagaling ka rin pagkalipas ng kalahating oras. Zuyang, humanda ka sa akin. Tara, pasok tayo sa loob para tingnan kung may malamig na inumin sa bagong ref. Hindi pang matagal ang solusyon ang pag-asa lang sa paghuli ng mga alimango. Kuya Zuyang, nandito na kami ng propesor ko sa may bukana ng baryo, bilisan mong pumunta rito. Bakit? Anong nangyari? Dumating na ang pagkakataon para yumaman ang baryo natin. Kuya Zuyang, si Aomai. Siya ba ang propesor mo? Maligayang pagdating po. Kuya Zuyang, siya nga pala ang kapitan ng barangay natin na si Liu Yanran. Hindi siya mahalaga. Bilisan mo at ipakilala mo na sa akin ang iyong. Magandang araw po, Professor.
Maligayang pagdating sa Linhai Village. Siya nga pala ang aking guro, si Professor Zhou. Ikaw ba ang binatang nagsasabing may itim na lupa sa may baybayin? Opo, tama po kayo, Professor Zhou. Samahan ko po kayo para tingnan ito. Huwag ka munang magmadaling makipagkaibigan sa akin. Naparito ako para suriin ang lupa, hindi para makipagkaibigan. Professor, mabuting tao naman po si Kuya Zuyang. Sana po ay pagbigyan ninyo siyang paniwalaan kahit ngayon lang. 30 taon na akong nagsasagawa ng pagsusuri ng lupa sa ating bansa. Dahil sa pagpasok ng tubig alat sa tabing dagat. Masyadong mataas ang alat ng lupa rito. Kaya imposibleng magkaroon dito ng itim na lupa. Siguraduhin mo lang na hindi mo sinasayang ang oras ko. Professor Zhou, kung tunay ngang itim na lupa ito, malalaman ninyo kapag nakita ninyo na mismo. Kung nagsisinungaling man po ako sa inyo, pwede ninyo akong kagalitan kaagad dito. At hindi ako sasagot sa inyo. Professor Zhou, ginagarantiya ko po bilang kapitan ng barangay. Kakaiba talaga ang kalidad ng lupa sa tinutukoy na lugar ni Zuyang. Maraming henerasyon na sa aming baryo ang nakakaalam nito. Kaya lang ay walang nakakaunawa rito ng mabuti. Kaya hindi rin namin maipaliwanag ng maayos. Naparito po ba kayo para sa magandang kapitan? Professor, tara na po, umalis na tayo. Wala naman pong mawawala kung titingnan natin. Kung hindi talaga ito lupang itim, hindi ko na kayo kailanman guguluhin ulit. Alam mo talagang wala akong magagawa sa iyo, sige mag-akay ka na. Kung pinapunta mo lang ako rito sa wala, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Huwag kayong mag-alala, Professor Zhou. Hindi masasayang ang pagpunta ninyo rito. Malinaw namang maalat at alkalino na lupa ito. Isang lugar na kahit damo ay hindi man lang makatubo ng mataas. Paano magkakaroon ng lupang itim dito? Professor Zhou, maglakad pa po tayo ng kaunti pasulong. Pagliko natin sa burol na iyon ay malalaman ninyo rin. Ito ay pinakamataas na kalidad ng lupang itim na maihigit sa 8% ng humus. Ang mahiwagang lugar na 10 taon ko nang hinahanap. Paano nagkaroon ng ganitong uri ng lupa sa tabi ng dagat? Hindi ito kapani-paniwala. Guro, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Ang mga gulay na itinanim sa ganitong uri ng lupa, ang ani ay 3 beses na mas marami kaysa sa ordinaryong lupa. At hindi na kailangan ng kemikal na pataba. Purong likas at pangarap ko talagang makahanap ng ganitong lupain. Guro. Kasalanan ko po ang lahat, hindi ko sana kayo pinilit na pumunta rito. Sinabi ninyong masama ang pakiramdam ng puso ninyo kamakailan. At bawal kayong maglakbay ng malayo. Hindi ako nakinig at pinilit ko pa rin kayong sumama rito. Kung may mangyaring masama sa inyo, guro. Namumutla na si Professor Zhou. Napakahina ng hininga niya. Linsya Omae, anong gamot ang karaniwang iniinom ng professor mo? Gamot sa puso, laging dala-dala ni Professor iyon. 2 beses na siyang nilagyan ng stent sa puso. Sabi ng doktor, kapag inatake pa siya ulit ay maaari niya itong ikamatay. Noong huling inatake siya, 2 buwan siyang nanatili sa ICU bago nakalabas. Kaya nga hindi na siya pinapayagan ng paaralan namin na magbiyahe sa trabaho. Kasalanan ko. Pinuwersa ko pa siyang pumunta rito. Kuya Zuyang, anong gagawin natin? 1 oras pa ang biyahe bago makarating sa pinakamalapit na ospital. Hindi nakakayanin ni Professor. Tatawag ako sa 120. Para mapadalhan tayo ng pinakamalapit na ambulansya. Hindi na aabot, may bara sa ugat ng puso niya. Nagugulo ang daloy ng dugo at enerhiya niya. Pag naghintay pa tayo ng ambulansya, wala na siyang buhay pagdating yon. Kasalanan ko talaga ang lahat ng ito. Sumama kayo sa akin sa bahay. Kaya ko siyang iligtas. Paano mangyayari iyon? Professor, gising na po kayo. Iho, ang galing ng kakayahan mo sa panggagamot. Mas mahusay ka pa sa mga espesyalista sa malalaking ospital. Na napuntahan ko na. Maliit na bagay lang po iyon. Professor Zhou, ang pinagmumulan po ng sakit ninyo sa puso ay ang inyong leeg. Kada 3 araw po ay gagamitan ko kayo ng acupuncture. Pagkatapos ng 6 na buwan, sinisiguro ko pong hindi na ito babalik ulit. Kada 3 araw. Ibig sabihin ba niyan ay kailangan kong tumira sa nayon ninyo ng 6 na buwan? Parang gusto mo yata akong manatili rito sa nayon. Para tulungan kang magsaliksik sa itim na lupa. Professor Zhou, para lang po ito sa ikabubuti ng inyong kalusugan. Iho, huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo pagamutin ang leeg ko, pagsisikapan ko pa ring pag-aralan ang itim na lupang ito. Napakahalaga ng lupang ito. Paano ko naman ito palalampasin? Hindi pwede, Professor. Kailangan mo munang pumunta sa ospital para magpa-check up ng mabuti. Paano kung magkaroon ng komplikasyon? Hindi naman sa hindi kita pinaniniwalaan. Gusto ko lang masigurado para mapanatag ako. Papunta na rito ang ambulansya. Malapit na silang dumating. Magpatingin ka muna.
para mapanatag ang loob ng lahat. Kuya Zuoyang, hintayin mo ang pagbabalik ko. Hindi ka ba galit? Bakit naman ako magagalit? Nag-aalala lang siya sa guro natin. Tama naman, kailangang maging industriya ang paghuli ng alimango. Dapat malaki ang sakop nito para matulungan ang buong nayon. Paano naman ito magiging isang industriya? Aasa kami sa iyo. Mahal naming kapitan. Mga kabaryo, magtatayo ang nayon natin ng kooperatiba sa pangingisda. Para sa organisadong paghuli at organisadong pagbebenta. Naghahanap kami ng mga tao ngayon. Magparehistro na ang mga gustong sumali. Zuoyang, ikaw nakahiyahiyang tumakas noon. Ngayong bumalik ka, gusto mo na kaming payamanin lahat. Sino ka sa akala mo? Sino ba namang hindi nakakaalam na hindi ka naman nagtagumpay doon sa labas? At bumalik ka lang dito para lokohin kaming mga kabaryo mo. Makinig muna kayo sa akin ng sandali. Si Zuoyang kasi ay... Ito ang 60,000 piso na kinita ko nitong nakalipas na 2 araw. Mula sa paghuli at pagbenta ng mga alimango. Sino ang gustong sumama sa akin? May garantisadong 5,000 piso bawat buwan ang bawat isa. May dagdag pang mga bonus. At may hati pa sa kita sa katapusan ng taon. Para sa mga gustong sumali, magpalista kayo kay Kapitan Liu. Zuoyang, ako. Noong bata ka pa lang, alam ko nang may mararating ka. Magiging napakagaling mo talaga. Zuoyang, napakatalino mo talagang bata ka pa lang. Isang tingin ko pa lang sa iyo, alam ko nang malaki ang mararating mo. Ako ang unang dumating dito. Zuoyang, huwag kayong manulak, ako muna. Uy, isali mo rin ako. Sasama rin ako. Kahit ano pang sabihin, walang silbi. Mas may silbi kung totoong pera na ang nakalatag sa mesa. Ikaw. At ikaw din. Lumabas kayo. Kuya Yang, piliin mo ako. Bata pa lang ako, sumasama na ako kay Tatay Pumalaot. Pangako, hindi ako papalpak. Kaya kong humila ng 2,000 lambat sa isang araw. Zuoyang, ako, sasama rin ako. Malakas ako. Hindi mo kaya. Hindi namin kailangan ang mga hindi sumusunod sa utos. Anong ipinagmamalaki mo? Dahil lang ba may kaunting pera ka? Ano bang nakakabilib doon? Papalaot si Zuyang. Kakayanin ba niya? Paano kung may mangyaring masama? Nag-aalala ka ba sa akin? Siyempre hindi, nag-aalala lang ako na baka may mamatay. Huwag kang mag-alala, mas kabisado ko ang dagat na ito kaysa sa iyo. Hinto, dito natin ihulog ang lambat. Kuya Zuyang, napakalalim ng tubig dito, may alimango ba rito? Tingnan mo ang galaw ng tubig, malinaw ang dagat. Doon sa bahaging may maliliit na bula. Sa ilalim niyan ang lungga ng mga butter crab. Heto na. Ang dami nito, Kuya Zuyang. Napakatalas naman ng mga mata mo. Nakikita mo pa rin kahit ilang metrong lalim ng tubig, sanay na sanay ka na talaga. Sabi ng guro ko, sa pagtuturok ng karayom, dapat matalas ang mata at matatag ang kamay. Kung hindi mo man lang makita ng malinaw ang mga alimango sa dagat, paano ka makapagtuturo? Yayaman na tayo. Ang isang bangkang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000. Diyos ko, ang dami nito. Kapitan, may masarap na hapunan tayo ngayong gabi. Ah! Ay, ang daming alimango, paano hahatiin ang pera kapag nabenta ang mga ito? Hindi naman siguro kayong ilang tao lang ang maghahati rito, di ba? Kaming mga hindi sumama sa dagat, nakatunga na lang ba? Nga, sa dami ng alimangong yan, magkano kaya ang kikitain dyan? Hindi naman yata tama na silang ilan lang ang maghahati-hati. Malinaw ang usapan, 500 piso bawat tao araw-araw para sa mga sumama sa dagat. Sa akin ang bangka at lambat, ako rin ang may hawak ng bentahan. Matagal lang naitakda ang patakarang ito. Hahaha, 500 lang. Sa dami ng alimangong yan. Sa isang bangkang yan pa lang, aabot na sa 50,000 piso. Tapos 500 lang ang ibibigay mo sa kanila. Sobra namang panggugulang yan. Zuyang, ginagawa mo namang mga alipin ang mga kabaryo natin. Tumahimik ka nga, Pengyu. Matagal lang napagkasunduan ang patakaran. Kung hindi dahil kay Zuyang, kahit 500 ay wala silang kikitain. Sino ba sa inyo ang may kakayahang pumalaot at manghuli mag-isa? Kuya Zuyang, sabihin na natin ganoon niya. Pero napakalaki talaga ng halaga ng isang bangkang ito.
Nagpakapagod din naman kami sa pagpalaot. Masyado namang maliit ang 500. Xiao Sanzi, bumaba ka nga rito. Xiao Sanzi, natatandaan mo ba? Saan ninyo hinuli ang mga alimango? Opo, doon sa may maberde-berdeng dagat na may maliliit na bula. Itinuro yon ni Zuyang. Narinig ninyo ba yon? Hindi lang siya ang nakakaalam. Alam ni Zuyang kung nasaan ang mga alimango. Kaya ko rin kayong dalhin doon. Pag kumita tayo, hahatiin natin ng pantay-pantay. Sino ba ang may paki sa 500 piso niya? Pantay na hasyan. Totoo ba? Kailan pa sumira sa salita si Peng Yu? Kung magkano ang kikitain, ganoon din ang hahatiin. Walang lokohan, pantay para sa lahat. Peng Yu, sasama ako sa iyo. Sasama rin ako, mas mabuti pa ang pantay na hatian kaysa sa 500. Mga walang utang na loob kayo. Sige, sa mga gustong sumama kay Peng Yu. Hindi ko kayo pipigilan pero babalaan ko na kayo ngayon pa lang. Kapag nagka-problema, wag na huwag kayong hihingi ng tulong sa akin. Anong problema ang mangyayari? Hindi naman ito ang unang beses na papalaot ako sa dagat. Tara na, mga kasama. Bukas tayo na mismo ang gagawa. Hinayaan mo lang silang umalis ng ganoon, kampante ka ba talaga? Alam ko ang ginagawa ko. Bunso, ilang araw pa lang ang nakalipas, bumalik ka na naman. Namiss kasi kita, ate. Ma'am Shen, mas maganda pa ang batch na ito kaysa noong nakaraan. Tingnan ninyo, mukhang maayos naman. Pero hindi maganda ang takbo ng merkado ngayon. Kailangang ibaba ng konti ang presyo. Sobrang mahal naman ng 800 para sa isang alimango. Ma'am Shen, sa totoo lang hindi lang naman butter crab ang pinunta ko rito ngayon. May mas maganda pa akong dala para sa inyo. Sigurado akong magugustuhan ninyo ito. King crab na wild caught talaga. Mahirap maghanap ng king crab. Karamihan sa mga binibenta ngayon ay imported at frozen. Bihira lang ang nakukuhang buhay. Kaya mo ba talagang makakuha ng wild caught? Opo, sisiguraduhin kong buhay ang mga iyon. Wild caught huli sa mismong araw at ay de-deliver din agad. Kung makakakuha ka nga ng buhay at wild caught na king crab, pwede ko iyan gawing specialty sa hotel namin. Walang kahit isang 5-star hotel sa buong lungsod ang mayroon nito. Kaya kailangan nating pag-usapan ulit ang presyo. Naku bunso. Pinipiga mo si ate pero sa negosyo naman ay bigayan lang. Sige, buhay na butter crab. Kada piraso ang bilang natin. Bibigyan kita ng 200% ng presyo sa merkado para sa bawat isa. Pero dapat sigurado ang kalidad nito. Kapag may namatay na isa, papalitan ko ng 10 DL. Bunso. Ngayong tapos na ang negosyo, baka naman pwede mo nang hilutin ang lig ko. Humiga ka ng maayos, pagkatapos nitong acupuncture, gagaling na ng husto ang lig mo. Mas masarap sa pakiramdam ngayon kaysa noong nakaraan. Isang mapanganib na temptasyon talaga. Ang hirap talagang makuha ng lalaking ito. Kuya Zuoyang, nakabalik na po si Professor. Siya nga pala si Dr. Su, ang attending doctor ni Professor mula sa City People Hospital. Natulala talaga siya pagkakita sa resulta ng check-up. Kaya ipinilit niyang isama si Dr. Su para tingnan ka. Ikaw ba ang nanggamot kay Professor Zhou? Ginamitan mo ng acupuncture. Ako nga ito, bakit ano ng problema? 10 taon na akong nagtatrabaho sa larangang ito. Pero ngayon lang ako nakakita ng kasong tulad ng kay Professor Zhou. Na pagkatapos ng operasyon sa stent sa puso, bumalik ang lakas ng puso sa ganitong antas. Isa talaga itong milagro. Saan mo natutunan ang paraan mo ng pag-acupuncture? Pwede mo ba akong turuan? Pwede kitang turuan pero may kondisyon, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Ano ang tinitingnan mo dyan? Gusto kita. Bastos. Akala ko pa naman matino kang doktor. Kuya Zuoyang, ano ba ang ginagawa mo? Kung ano-ano naman ang iniisip ninyo. Ang ibig kong sabihin, walang maayos na doktor dito sa nayon. Gusto ko sanang manatili rito si Dr. Su para gamutin ang mga taga rito. Iyon ang kondisyon ko. Nandyan ka naman, kailangan pa ba ako? Hindi naniniwala sa akin ang mga taga rito. Masyado pa raw akong bata sa tingin nila. At nag-aral lang mag-isa ng Chinese medicine. Nakakatakot daw kasing tingnan kapag tinutusok ng mga karayom. Kailangan ng doktor mula sa totoong ospital para magbantay rito. Para magkaroon sila ng lakas ng loob na magpatingin. Ang bulag naman nila. Ang galing-galing mo manggagamot tapos hindi sila naniniwala. Kaya, payag ka bang manatili rito, Dr. Su? Sige, mananatili ako rito. 3 araw ako pupunta rito linggo-linggo. Walang bayad ang konsultasyon. Pero kailangan mong ituro sa akin ang paraan mo ng pag-acupuncture. Kasunduan na. Nagdala ako ng mahigit 30 uri ng makabagong buto ng pananim.
Lahat ng ito ay mga dekalidad na uri. At kapag itinanim sa lupang ito, ang aanihin ay hindi bababa sa 3 beses kumpara sa ordinaryong lupa. Pwedeng si Professor Zhao ang magtanim. Pero hahatiin natin ang mga aanihin sa porsyentong 3-7. 30% sa inyo at 70% sa akin. Talagang hindi ka papayag na malugi ka, bata ka. Sa akin naman kasi ang lupa, at sa inyo naman ang teknolohiya. Hindi kayo lugi sa hatian na 3-7. Sige, 3-7 kung 3-7. Pero kailangan kong isama ang mga graduate student ko para tumira sa nayon at mag-eksperimento. Ikaw ang bahala sa pagkain at matutuluyan namin. Walang problema, maraming bakanting bahay dito sa nayon. Magpapatulong ako sa iba para linisin ang mga iyon. Aba, Kuya Peng. Ang dami ninyong huli ah. Ang daming alimango. Ewan ko lang kung sasapat yan para paghasya ninyo. Zuyang, tigilan mo nga ang pagiging sarkastiko mo. Sigurado akong may itinago ka sa amin. Doon sa tinuro mong lugar, halos wala namang alimango doon. Sinasadya mo talaga kaming ipahamak. Tama, Zuyang. Alam mo naman talaga kung nasaan ang mga alimango. Pero sinadya mong hindi sabihin sa amin ang tamang lokasyon. Buong araw kaming nagpagod doon. Kulang pa nga para sa panggas. Natatakot ka ba na maagawan namin ang negosyo? Tama naman ang itinuro kong lugar. Ang problema, masyado kayong nagmamadali sa paglatag ng lambat. Tinakot niyo lang ang mga alimango kaya nagsitakbuhan sila. Ang kapal ng mukha mo, nagsisinungaling ka. Sinasadya mo lang talagang magturo ng mali sa amin. Pengyu, kayo naman ang kusang gustong humiwalay kay Zuyang ah. Walang obligasyon si Zuyang na ituro sa inyo ang kanyang mga lihim na diskarte. Kung wala kayong sariling kakayahan, sino pa ang sisisihin ninyo? Kuya Zuyang, walang kwenta si Kuya Peng. Gusto naming sumama sa iyo. Tanggapin mo naman kami. Nga, tama siya. Naloko lang kami ng kakilala namin. Sabi niya, makakakuha raw kami ng ilang libo sa isang araw. Pero sa huli, hindi man lang namin nabawi ang panggas. Gusto ka naming sundan. 500 sa isang araw, sapat na. Kayo? Anong ibig ninyong sabihin? Kuya Peng, hindi naman sa hindi ka namin sinusuportahan. Ang totoo, wala talaga kaming kinikita sa pagsunod sa iyo. Ietwe, huli na ang lahat. Binigyan ko na kayo ng pagkatalo noon, pero kayo na ang umayaw. Ngayong gusto ninyong bumalik. Asa pa kayo? Kasalanan mo ito. Sabi mo pa kasing humiwalay tayo kay Huyang. Ngayon ayan tuloy. Ginalit mo siya. Sa susunod kahit 500 hindi na natin makukuha. Tama nga naman, wala ka namang kwentang tao. Idinamay mo pa kami. Kayo-kayo ang mga walang utang na loob. Hep hep hep. Kuya Zuoyang, mali kami kahapon. Naging bulag kami sa katotohanan. Zuoyang, bigyan mo pa kami ng isang pagkakataon. Kailangan pang magbayad ng matrikula ng mga bata sa bahay. Wala na talaga kaming magawa. Manloloko lang pala si Pengyu. Kasama siya kahit pambili ng gas hindi namin mabawi. Nagsisisi na kami. Zuoyang, nagmamakaawa ako sa iyo. May sakit ang asawa ko. Kailangan ng pera para sa pagpapagamot. Sige, natanggapin mo na ako. Hindi naman sa walang pagkakataon. Depende iyan sa magiging kilos ninyo. Kuya Zuoyang, kahit ano gagawin namin. Kahit gaano pa kahirap o kadelikado iyan. Isang utos mo lang. Yung lupang itim sa likod ng bundok kailangang bungkalin, araruhin at lagyan ng pataba. Magtrabaho kayo doon ng 1 buwan bilang voluntaryo na walang bayad. Kapag natapos ninyo iyan, isasama ko na kayo sa pagpalaot. 1 buwang walang bayad. Paano na ang pamilya ko na walang maisaing? Kung ayaw ninyo nandoon ang pinto. Gagawin ko, magtatrabaho ako ng 1 buwan. 1 buwan lang naman. Ako rin kahit walang bayad gagawin ko. Basta makasama lang kitang pumalaot sa susunod, ayos na. Bukas ng umaga magkita kita sa likod ng bundok, ang magtamad umalis na rito. Ang mga walang utang na loob na iyon, nagawa pa tayong saktan. Kasalanan ng hayop na Zuoyang na iyon. Zuoyang. Hindi pa tayo tapos. Kakadaan ko lang sa may labasan ng baryo. Narinig kong sinasabi ng mga tao doon. Pinapupunta sila ni Luyang sa likod ng bundok para magbungkal at magtanim sa lupa. Yung maitim na lupang iyon, mukhang napakahalaga niyan. Ang maitim na lupa. Gusto ni Zuyang na yumaman gamit iyan. Hehe, kung hindi matutubuan ng kahit ano ang lupang iyon. O kung masisira ito ng kung sino.
Paano pa kaya magmamayabang si Zuyang? Noy, hindi ko muna matatanggap ang batch na ito. Bakit? Ang pamilya Liu. Ang pamilya Liu na pinakamayaman sa bayan ay nagpahatid ng mensahe sa akin. Sinabing inagawan mo raw sila ng pwesto sa negosyo ng pagkaing dagat. Kung tatanggapin ko pa ang mga paninda mo, puputulin nila ang buong supply chain ko. Ang lahat ng pagkaing dagat na kailangan ng hotel araw-araw ay sa kanila lang umaasa. Hindi ko sila kayang banggain. Ang pamilya ni Liu Yanran. Ngayon mo lang nalaman, hindi naman kasi yung ilang alimango mo ang habol nila. Si Liu Yanran ang habol nila, dito sa buong bayan. Sino ba ang hindi nakakaalam na pinipilit siya ng pamilya Liu na bumalik para sa kasunduang kasal? Heto ka naman at humahad lang sa kanila sa bawat hakbang. Tiyak na sisirain ka nila. Gaano karaming paninda ang ibinibigay nila sa iyo sa loob ng isang taon? Bakit mo naman itinatanong iyan? Sabihin mo sa akin ang eksaktong bilang. Ako na ang magiging tanging supplier mo. Buhay at sariwang huli mula sa dagat. Hinuli sa mismong araw na iyon. Kung ano ang kaya nilang ibigay, kaya ko ring ibigay. At mas mura pa ang presyo ko kumpara sa kanila. Ang lakas ng loob mo, Noy. Paano naman mapapantayan ang dami ng huli mo ang pamilya Liu? Kung ano-ano na naman ang ipinag-uutos ng batang ito. Ilang dekada na akong nangingisda sa dagat na ito, wala namang makukuha rito. Napakalalim pa naman ng tubig at napakalakas ng agos. Ano naman ang mahuhuli mo riyan? Sayang lang sa oras. Makinig ang lahat ng mga bangka. Sumunod kayo sa bangka ko. Panatilihin ang 50 metrong distansya. Harurot ng buong bilis. Kung ganito lang din tayo magpapatakbo ng bangka. Tiyak na malulugi lang tayo sa mga maling utos na ito. Hinto, dito natin ilatag ang lambat. Ang ilalim ng dagat na ito ay puro mga bato. Siguradong sasabit ang lambat kapag ibinabayan. May alam ka ba? Nagtatago ang malalaking isda sa mga siwang ng bahura. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Kapag sumabit ang lambat babayaran ko. Subukan natin doon sa lugar na sinabi niya noong nakaraan. Nakahuli nga talaga ng matatabang alimango. May laman talaga ang dagat na ito. Yayaman na tayo, yayaman na tayo. Siya nga. Siya nga yung probinsya nung iyon. Isang hampas lupa na galing sa bulok na baryo. At naglakas loob pa siyang agawan ako ng babae. Hayop ka. Si Liu Maran ang fiance ko. Isang mahirap na mangingisda ka lang. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo sa salamin? Fiance tinanggap ka ba niya? Mang Fiu. Kumpiskahin niyo ang bangka niya. Ilegal ang ginagawa niyang pangingisda. Kuya Zuoyang, anong gagawin natin? Sila ang pinakamayaman sa bayan natin. Turuan niyo ng leksyon ang mga hampas lupang iyan. Para malaman nila kung paano sumunod sa patakaran. Akala niyo ba panggagamot lang ang natutunan ko sa bundok? Yay. Bitawan mo ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Sandali lang, tumigil kayo. Noong matatalo na't saka magpapatigil. Kakatawa ka naman. Ano bang gusto mo? Ang lahat ng huli niyo ngayong araw. Gusto ko ng 70%. 70% nahihibang ka ba? 50%. Iyan na ang pinakasagad. 80%. 60% iyan na ang huling alok. 70% deal. Kung hindi, itatali ko ang bastos na to sa likod ng bangka at hihilahin pabalik sa pantalan. Para makita ng buong bayan. Sige, 70% kung 70%. Pakawalan mo na siya. CJ. Iligpit na ang lambat at umuwi na tayo. Huwag mong kalimutang kunin ang mga kargamento ng mga Liu. CJ. Binugbog mo talaga si Liu Haoxin. Binugbog mo na nga, pinabayad mo pa ng 70% ng mga kargamento. Mayaman at makapangyarihan sa bayan sina Kuya Zuoyang. Paano kung bumalik sila para maghiganti? Kung gusto mong yumaman, kailangan mong lakasan ang loob mo. Sa tingin mo ba magpapakita pa sila sa nayon natin? May daan-daang tao rito sa nayon. Kahit gaano pa sila kaangas.
Kaya ba nilang wasakin ang buong nayon natin? Tama, hindi tayo naghahanap ng gulo. Pero hindi rin tayo natatakot lumaban. Hindi mo ba talaga kayang maghinay-hinay muna? Kailangan mo pa talagang palakihin ang gulo. Kung hindi natin palalakihin, paano nila malalaman na hindi ka basta-basta pwedeng apihin? Boss, tungkol po sa nangyari ngayon. Nagdala si Zuoyang ng 7 hanggang 8 bangka, at nakakuha ng maraming kargamento. Lumaban ang mga tauhan ni Haoksin. Pero silang lahat ay itinapon sa dagat ng lokong iyon nang mag-isa lang siya. Isang tao lang ang bumugbog sa mahigit 10 lalaki. Hindi biro ang kakayahan ng lokong iyon. Yitset, kawili-wili pala. Matapang ang isang tua. Ganyan-ganyan din ako noong nagsisimula pa lang ako sa mundong ito. Tito, binugbog niya ako. At sa tingin niyo pa ay kawili-wili siya. Ako kaya ang manugang inyo. Hindi ko naman sinabing wala kang silbi. Ang sinasabi ko lang, medyo kawili-wili ang lokong ito. Anong kakaiba doon? Isa lang naman siyang hampas lupang sanggano. Naglakas loob siyang saktan ako. Kailangan niyang pagbayaran ito. Huwag kang mainip, madaming paraan para turuan ng leksyon ang lokong iyon, mahina talaga ang ulo mo. Sa mga ganyang tao, kailangan pa ba talagang gumamit ng patalim at baril? Gumawa na lang tayo ng paraan para hindi sila makapangisda. Tama po kayo, Tito. Napakahusay niyo talaga. Ang gusto ko lang naman ay mapauwi si Anran. Ikaw na ang bahala sa iba pang mga detalye. Tandaan mo pa rin ang limitasyon mo. Huwag kang lalagpas sa linya. Mang Few, paano natin sila mapipigilang makapangisda? Hindi mo pa rin ba makuha? Siyempre, sa bangka. Paano sila makakapalaot kung walang bangka? Nga, sirain natin ang mga bangka nila. Tingnan natin kung paano pa sila makakapalaot niyan. Kuya Hugh, tulungan mo akong maghanap ng mga tauhan. Tulungan mo akong ayusin ang gulo na ito. Sabihin mo lang ang presyo. Sa ngayon, ang dagat ang pangunahing kabuhayan ng buong nayon. Tiyak na gagawa ng gulo si Liu Haoxin matapos siyang mapahiya. Mga taga-baryo naman ang lahat dito, hindi sila mangangahas na gumawa ng gulo sa gitna ng araw. Dapat pa rin tayong maging maingat sa kapwa. Walang hindi kayang gawin ang mga ganyang tao. Mang Liu, Akyang, maghalinhinan kayo sa pagbabantay sa mga bangka mamayang gabi. Kapag may napansin kayong kahina-hinala, patunugin nyo agad ang batingaw. Huwag kang mag-alala, Kuya Zuoyang. Subukan lang nilang galawin ang mga bangka natin. Babaliin natin ang mga binti nila. Kuya Zuoyang, gising bilis, may gulo, may gustong sumira sa mga bangka natin. Sinong nandyan? Sigurado mga tao yan ni Liu Haoxin. May dumating na isang grupo ng mga maton. May hawak silang mga tubong bakal at martilyo pero napalibutan na sila ng mga tao natin. Nagkakaharap sila ngayon doon sa pantalan. Mas marami sila. Baka hindi natin sila kayanin, patunugin nyo na ang gong. Hindi kailanman magagawa ng tatay ko ang ganyang bagay. Sigurado pa ka na lang ito ni Liu Haoxin. Bilis kilos na. Nandito ako ngayon para sirain ang mga bangkang yan at walang makakapigil sa akin. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na humarang? Subukan mong gumalaw kahit isang beses lang. Aba! Mga hayop kayo, ang bibilis ninyong dumating. Ayos lang yan, Senyorito Liu, sisiw lang sa akin ang mga taong ito. Bakit? Mukhang desperado na kayo . Sirain nyo yan, bugbugin ang sinumang haharang. Tingnan ko lang kung sinong mangahas na gumalaw. Sa tingin nyo ba sa kakaunting tao nyo na yan mapipigilan nyo kami? Kapag humarang kayo, bugbog, sarado kayo at walang magagawa ang batas. Subukan ninyong gumalaw, sige lang. Mga hampas lupa lang naman kayo. Sinong tinatakot nyo? Subukan ninyo akong hawakan, tingnan natin kung anong mangyayari. Mga magsasaka lang naman kayo. Sinong matapang na lalapit dito? Noong nagsisimula pa lang akong maghari sa lansangan. Nakalampin pa kayong lahat noon.
Kung noon siguro baka natakot pa sila. Pero iba na ang usapan ngayon. Nga naman. Paano kung may mapahamak sa away na ito? May mga malalakas silang kapit doon sa munisipyo. Kuya Zuoy, ang lalaban ba talaga tayo? Napakatagal nang naghihirap ang baryo natin. Sagad hanggang buto ang hirap natin. Dahil sa kahirapan napipilitan ang mga bata na magtrabaho sa ibang lugar. Nahihiya pa silang sabihin na galing sila sa baryo Linhai. At ngayong sa wakas ay may pag-asa na tayo. Ngayong may pagkakataon na tayong umahon gamit ang dagat na ito. Tapos darating sila para sirain ang mga bangka natin. Kapag nasira ang mga bangkang yan, paano pa kayo makakapalaot? Paano pa tayo kikita ng pera? Hindi natin pwedeng hayaang sirain nila yan. Tama, kapag sinira nila ang bangka nga tayong lahat. Kapag pinalampas ninyo ang pagkakataong ito, magiging mahirap na kayo habang buhay. Sa susunod na mga henerasyon, mananatili kayong mahirap, kaya lumaban tayo sa kanila. Lalaban tayo kung sinong humarang sa kabuhayan natin. Siya ang kaaway natin, Tara. Huwag kayong gumawa ng gulo, ha. Senyorito Liu. Tingnan mo nga. Naabala mo ang tulog ng napakaraming taga-baryo. Naapektuhan ang pagpalaot ng lahat bukas para magtrabaho. Kaya dapat magbayad ka para sa perwisyo. Henry, magkano ba? 100,000 pag nanakaw na yan, ah. Kung ganoon, manatili ka na lang na nakaluhod dyan. Mga kasama, balik na tayo sa pagtulog, papalaot pa tayo bukas. Huwag ninyo siyang pansinin, tingnan natin kung mailakas ng loob siyang tumayo. Huwag magbabayad ako. Ayos, natuto na sa pagkakamali si Senyorito Liu. Sige na, magsyuwi na kayo, bukas ng umaga, papalaot tayo. Talagang naglakas loob kang humingi ng 100,000. Hindi ka ba natatakot na maghiganti sila? Bakit naman ako matatakot kung magtangka pa silang bumalik ulit? Sa susunod, hindi na lang 100,000 ang hihingin ko. Talagang naghatid ng mga paninda si kapatid. Ang dami nito, hindi kaya pampadami lang ang mga ito. Napakarami nito. Buhay na buhay pa ang lahat. Boss Shen, ang napagkasunduan natin noon. Ako ang magde-deliver at ikaw ang tatanggap. Nandito ako ngayon para tuparin ang pangakong iyon. Kapatid, maganda nga ang kalidad ng mga paninda mo. Pero dahil sa pamilya Liu, sigurado ka bang magiging tuloy-tuloy ang supply mo? Baka pagkatapos ng 3 araw ay mawalan na hindi mo mababayaran ang magiging lugi ng hotel ko. Basta't gusto ko. Kaya kong kumuha ng mas marami pa ng hanggang 5 beses. At makakapag-supply ako linggo-linggo kung hindi ka naniniwala. Pwede muna tayong pumirma ng kontrata para sa 1 linggo para subukan ito. 5 beses. Saan mo naman nakuha ang ganyan karami? May mata ako, may kakayahan, may mga tao ako, at ang dagat na ito. Mas malaki kaysa sa iniisip mo. Madam Shen, hindi lang dagat ang mayroon sa nayon namin. Mayroon din kaming matabang lupa. Si Professor Zumin. Doon mismo sa nayon namin gumagawa ng eksperimento. Ang pinakabagong pananim na bunga ng pananaliksik. Mataas ang sustansya nito. Wala pa nito sa merkado. Zumin. Sinong Zumin? Si Professor Zhu mula sa Universidad ng Agrikultura. Siya mismo ang nanguna sa koponan. Sa matabang lupa ng nayon namin, nagtanim sila ng mahigit 30 uri ng mga makabagong pananim. Malapit nang maani ang unang batch ng mga siyentipikong pananim na ito. Siguradong magiging patok ang mga pagkaing lulutuin mula rito. Walang ganito ang ibang mga hotel. Ito ang magiging kita ninyo. Ang kita, nakwenta niyo na ba? Ang eksklusibong supply ng mga pananim ni Professor Zhu mula sa matabang lupa. Kung gagawin itong mga pagkaing pangkalusugan. Iho, kung kaya mong ibigay ang mga pagkaing dagat at mga pananim mula sa matabang lupa, na eksklusibo lang sa amin, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang presyo. Kung sa inyo ko ibibigay ang supply na ito. Ang posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala,
Hindi ba dapat ay umangat na rin kayo sa mas mataas na posisyon? Hahaha iho, gusto mo talaga akong tulungang umakyat sa pwesto ah? Para naman makinabang tayong dalawa. Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Bilisan nyo at tulungan si Boss Zuo na magdiskarga ng sasakyan. Dali, ipasok niya na ang lahat ng mga paninda sa bodega. Sabihan ng punong tagaluto na siya mismo ang magsuri nito. Ay naku, sumasakit ang leg ko. Boss Zhu. Yung acupuncture mo. Boss Zhu, baka naman gusto mong umakyat para gamutin ako. Hindi na po, Madam Shen. Mauuna na po ako. May mga aasikasuhin pa po ako sa nayon. Sige, tumakbo ka lang. Sa susunod hindi na kita hahayaang makatakas. Tito Liu, sobrang mapang-api yang si Zuyang. Hindi lang niya ako kinulong. Kinikilan pa niya ako. At balita ko, hindi ka rin nirespeto ni Shenjing. Nakipagsabuatan pa siya sa lalaking iyon. Ang lakas ng loob niyang kumuha ng mga lamang dagat sa lalaking iyon. May sinabi pa nga ang lalaking iyon, na kung gusto lang daw niya, kaya niyang magpasok ng lamang dagat na 5 beses na mas marami kaysa sa pamilya Liu. Malinaw na sampal sa mukha mo ang ginagawa niya. Tama na, tingnan mo nga ang sarili mo. Mukha kang naghihimutok na talunan dyan. Mang Fiu, ilabas mo muna siya, para lumamig naman ang ulo niya. Ang Liu Haoxi na ito, walang alam kundi ang magreklamo. Wala man lang na itutulong kahit kaunti. Tingin ko, naging pabigat lang ang alyansang iyan sa kasal. Senyor, paano po ang usapin tungkol kay Zuyang? Zuyang! Noong una, medyo interesado pa ako sa kanya. Gusto ko lang makita kung anong gulo ang kaya niyang simulan. Pero ang hindi niya dapat ginawa, ay ang hayagang hamunin ang kapangyarihan ng aking pamilya Liu. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng supply kay Shenjing. Hindi ba't para na rin niya akong sinampal sa mukha? Senyor, kung gusto niyo po ay gagawa ako ng paraan. Para maghanap ng mga taong magpapahirap sa negosyo niya. Huwag nang mag-abala pa. Ipabagsak mo na agad siya, para malaman niya kung sino talaga ang nagpapatakbo sa lugar na ito. Masusunod po. Aba, napakabilis namang lumaki ng mga ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang mga punla. Napakahusay talaga ni Professor Zhou. Nagtagumpay tayo. Ang lahat ng ito ay dahil sa tiyaga ni Zuyang. Kontakin mo ang mga kumpanyang ito. Mag-schedule ka ng pagkikita dahil panahon na para ilabas sa merkado ang mga ani natin mula sa itim na lupa. Hindi sapat na lamang dagat lang ang mayroon tayo dahil ang alas natin na itim na lupa ay dapat na nating gamitin. Kuya Zuyang, naikot ko na ang lahat ng mga hotel at supermarket sa lungsod. Nang makita nila ang mga sample natin, kuminang talaga ang mga mata nila at sinabi nilang napakahusay ng kalidad nito. Pero noong nagtanong ako tungkol sa kanilang supply channel, lahat sila umiling. Bakit kaya? Sabi nila, ang lahat ng mga pananim sa lugar na ito ay monopolisado na ng pamilya Liu. Kontrolado na lahat ng pamilya Liu. Alin sa kukuha ka ng paninda sa mga Liu, o kaya huwag ka na lang magnegosyo. Sino ang maglalakas loob na kumuha ng mga produkto natin? Puputulin ng pamilya Liu ang supply nila. Paano nagawa ni Papa ito? Hindi ba pang-aapi ito? Ganyan ang kapangyarihan ng pera at kapital. Monopolyo sa mga daan ng kalakalan. Sinasakal ang mga maliliit na negosyante. Matindi ang diskarteng ito. Kakausapin ko si Papa ngayon din. Hindi ko hahayaang magmalabis siya ng ganito. Miss, sapat na siguro ang pagre-rebelde ninyo. Pinasundo po kayo ng senyor para umuwi. Ang tseking ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Sabi ng senyor, hindi naman daw niya hahayaang mapunta sa wala ang pagod ninyo. Tanggapin ninyo ang pera at maghiwa-hiwalay na kayo. At huwag na ninyong pakikialaman ang mga negosyo sa baryo. 1,000,000 piso. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pera. Zuoyang, baka pwedeng hayaan na lang natin ito. Kung paghahatian natin ang 1,000,000 pisong ito, malaki-laki rin ang makukuha ng bawat pamilya. Tiate, miss, tingnan ninyo ang mga taong ito. 1,000,000 piso lang ay sapat na para talikuran kayo. Ano bang kinabukasan ang mapapala ninyo sa kanila?
Sumama na kayo sa inyong ama at pag-usapan ng maayos ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Para sa karangyaan at yaman sa natitirang bahagi ng buhay ninyo. Hindi ba mas maganda iyon kaysa mabulok dito sa mahirap na baryo? ₱1,000,000. Ginagawa niyo ba kaming pulubi? Sa baryo namin, ang dagat pa lang na ito ay kumikita na ng higit pa sa halagang iyan sa loob ng isang taon. Ang mga produktong inaani sa matabang lupang ito ay kayang lumago ng 10 beses sa loob ng 3 taon. Sa tingin mo ba ay mabibili mo ang aming kinabukasan sa halagang ₱1,000,000 lang? Mangarap ka ng gising, Zuoyang. Huwag kang abusado at matuto kang tumanaw ng utang na loob. Ibinibigay lang ng senyor ang perang ito dahil sa respeto niya sa inyo. Kaya nga kayo binibigyan ng ganitong halaga. Kapag naging magkaaway tayo, wala kayong makukuha kahit ₱5. Di sige, maglaban tayo. Bumalik ka sa kanya at sabihin mo ito. Kahit ₱5 sa pera niya ay hindi ko kailangan. At unti-unti kong wawasakin ang kanyang monopolyo. Tingnan natin kung sino ang unang susuko sa atin. Lesiu. Kuya Zuoyang ₱1,000,000 yan. Ganoon na lang pinunit. Kung gusto mong kumita ng malaki, huwag mong tignan ang maliit na kita sa harap mo ngayon. Sumunod ka sa akin. Pagkalipas ng 3 taon ang hawak ninyong pera ay 10 beses na mas malaki kaysa rito. Salamat pero bakit ka nagpapasalamat? Tara na, hindi mapipigilan ang tunay na magandang kalidad. Bakit mo naman naisipang tumawag kay ate ngayon? Gusto sanang hiramin ni Boss Shen ang lugar mo. Para magdaos ng isang food tasting event. Para i-promote ang ating mga seafood at mga gulay mula sa matabang lupa. Sabihin mo lang ang mga kondisyon mo. Tutulungan kitang is-promote ang mga produkto mo. Anong makukuha ko? Bibigyan kita ng 10% discount sa susunod na delivery. At libre pa naming ibibigay ang mga gagamiting sangkap sa food tasting. Sisikat din ang hotel mo dahil dito. Sige, dahil na rin sa kalidad ng huli mong pinadala. Nagtitiwala ako sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang lugar. Ikaw na ang pumili ng oras. Pero bunso, kapag pumalpak ka, malalagot ka talaga kay ate. Salamat, hindi ka palulugiin ni Boss Shen. Pumayag agad siya. At ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa? Kasosyo lang sa negosyo. Tara na. Maghanda na tayo para sa food tasting. Ngayong pagkakataon gusto kong malaman ng buong bayan kung gaano kaganda ang mga produkto mula sa Linhai Village. Bakit napakatamis naman ng gulay na ito? Hindi pa ako nakakain ng ganito kalutong na gulay. Ang sariwa naman ng lapu-lapu na ito. Mas masarap pa ito kaysa sa nakain ko sa Hong Kong. Napakaraming tao, nagsisimula pa lang naman tayo. Boss Shen, may mahigit 100 tao pa ang nakapila sa labas. Paubos na ang mga lulutuin natin. Matindi rin ang batang ito. May ibubuga talaga siya. Ang kalidad ng batch na ito ay mas maganda talaga kaysa sa supply ng pamilya Liu. Pero kapag hinayaan nating lumaki ang negosyo ni Zuoyang, paano tayo magpapaliwanag sa pamilya Liu? Nagbabala na ang pamilya Liu na puputulin nila ang supply sa sinumang kukuha ng produkto sa kanya. Hindi natin sila kayang banggain. Mukhang sapat na ang napanood ninyo. Gusto niyo bang kumuha ng stock? Boss Zhu, maganda talaga ang mga paninda mo. Pero ang pamilyang Liu kasi, hindi kayo agad papatayin ng pamilyang Liu. Pero ako, kaya ko. Alam niyo naman siguro, na ang mga pagkaing dagat at mga pananim mula sa Linhai Village, ay doon lang talaga makukuha at walang katulad. Kung magtatayo ako ng sarili kong hotel, o kaya ay sariwang supermarket, sa tingin niyo ba ay may matitira pa kayong mga suki? Pananakot na yan ah. Hindi ito pagbabanta, katotohanan lang. Kapag nakikipagnegosyo kayo sa mga Liu, hinahawakan lang nila kayo sa leg. Pero kung sa akin kayo makikipagnegosyo, sama-sama tayong kikita ng pera. Kayo na ang mamili kung saan kayo lulugar. Boss Zhu, masisiguro mo ba na hindi mapuputol ang supply? Pipirma tayo ng kontrata, nakasulat sa puti at itim kapag naubusan ng stock. Babayaran ko kayo ng doble bawat araw. Sige, order muna ako ng 500 kilo ng lapu-lapu para subukan lang muna. Hindi ko akalaing may pagkamayabang ka palang bata ka. Ni hindi ka man lang kumukurap kapag nagbabanta sa iba. Senyor, may masamang nangyari. Nagdaos si Zuyang ng isang tasting event sa hotel ni Shenzhen. Pumunta doon ang lahat ng mamimili ng mga hotel sa buong lungsod. Ngayon, marami sa mga malalaking kliyente natin ang lumipat na sa kanya. Nabawasan ng 30% ang mga order natin. Paanong nangyari iyon? Mahigit 10 taon ng hawak ng pamilyang Liu ang merkado rito.
Pinagsasama ng batang iyon ang mga pagkaing dagat at ang mga pananim mula sa black soil para ibenta ng magkasama. At talaga namang mas maganda ang kalidad ng mga ito kumpara sa atin. Isa pa, nagbabala rin siya na kung sino man ang hindi makikipagtulungan sa kanya, ay tatayuan niya ng sariling hotel at supermarket para agawan ng negosyo. Natakot ang mga negosyante, kaya isa-isa silang lumipat sa kanya. Masyadong matindi ang batang iyon. Minaliit ko siya. Sige, umalis ka muna. Hayaan mo muna akong mag-isip. Ayaw ko lang namang umuwi para sa isang kasunduang kasal. Hindi naman sa gusto ko siyang malugi. Siyempre may paraan naman. Anong paraan, bilisan mo at sabihin mo na? Pakasalan mo na lang kasi ako. Kapag naging isang pamilya na tayo, ang negosyo ng tatay mo ay magiging negosyo ko na rin. Bakit pa tayo mag-aaway? Joy, ang seryoso ang sinasabi ko sa iyo. Pwede bang huwag kang magbiro? O sige na, hindi na kita bibiruin. Sa totoo lang wala naman talaga akong balak kalabanin ang tatay mo. Kaya tara puntahan natin siya. At makikipag-usap ako sa kanya. Ikaw, pupunta ka sa bahay namin ngayon na. Ngayon na habang mainit pa ang sitwasyon. At saka hawak ko naman ang anak niya. Hindi niya ako magagawang palayasin doon. Bless you. Senor, nandito po si Zuoyang. Nasa labas po ng pinto. Kasama niya rin pong bumalik si Miss. At may lakas pa ng loob na pumunta rito ang lalaking iyan. Senor, tatawag po ako agad ng tao para palayasin siya. Anong tatawag ng tao? Kapag may nangyayari puro ka nalang tawag ng tao. Kasama niya ang anak ko. Gusto mo bang pati si Yanran ay palayasin mo rin? Papasukin mo siya. Gusto kong makita kung ano ang sasabihin ng batang iyan. Magsalita ka, anong gusto mong pag-usapan. Tito Liu, hindi po ako naparito ngayon para kalabanin kayo. Naparito po ako para makipagtulungan. Ang mga seafood at mga pananim mula sa Linhai Village ay para sa mga mamahaling merkado. Kaya hindi ito makakaapekto sa kasalukuyan ninyong mga kliyente. Ipagpatuloy niyo po ang inyong tradisyonal na bentahan ng seafood. At ako naman po ang bahala sa mga premium na produkto. At hindi po tayo magpapakialaman sa negosyo ng isa't isa. Inagaw mo ang 30% ng mga kliyente ko. Iyan ba ang tinatawag mong walang pakialamanan? Ang 30% iyon ng mga kliyente ay sadyang naghahanap talaga ng mga dekalidad na produkto. Hindi niyo po kayang tustusan. Ako ang magtutustos, hindi ito pang aagaw. Pinupunuan lang nito ang kakulangan at kung gusto niyo po, pwede tayong magtulungan. Ang mga paninda ko ay dadaan sa inyong distribusyon. Hati tayo sa kita. Pa, hindi po talaga namin gustong kalabanin kayo. Bumalik lang si Zuoyang para paunlarin ang baryo ng Linhai. Para mabigyan ng magandang buhay ang mga kanayon natin. Nanatili rin ako sa baryo para dito. Hindi dahil sa sadyang ayaw kong umuwi. At lalong hindi para malugi kayo. May isa pa pong dahilan. Ayaw ko sa arranged marriage. Ayaw kong magpakasal sa taong hindi ko naman kilala. At hayaang diktahan ang buong buhay ko. Sana sinabi mo agad. Sana mas maaga mong sinabi. Kung ayaw mo sa arranged marriage, pipilitin ba kita? Akala ko naman ay nabulag ka lang sa pag-ibig sa batang si Zuoyang. Kaya mo ako sadyang ginagalit. Ha 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 ha. Pero sa totoo lang, Zuoyang, tingin ko naman ay maayos kang lalaki. May kakayahan, may lakas ng loob at may malawak na pananaw. 100 beses na mas magaling kaysa sa Liu Haoxin na yan. Ano kaya kung ikaw na lang ang makasundo sa kasal? Pa, ano ba ang sinasabi nyo? Tito Liu, maganda po ang inyong suhestyon. Pero naparito po ako ngayon para pag-usapan ang pangmatagalang pakikipagtulungan sa inyo. Kailangang umunlad ng baryo ng Linhai. At kailangan namin ang suporta ng inyong distribusyon. Sinisiguro kung hindi malulugi ang negosyo nyo. Bagkus ay lalo pa itong lalago. Sige, may malawak na pananaw at tapat sa samahan. Hindi sakim, gusto ko ang pakikipagtulungang ito. Pumapayag ako. Mang Fiu, pakiusap sa kusina na maghanda ng hapunan. Dito kakain si Zuoyang ngayong gabi. Zuoyang, bilisan mo, pumunta ka rito. Kasama ni Liu Haoxin si Peng Yu. May grupo ng mga taong nanggugulo rito sa itim na lupain. Maraming punla ang binunot nila. Ano, pupunta na ako riyan agad. Anong nangyari? Isinama ni Liu Haoxin ang mga tauhan niya. Pumunta sa itim na lupain para manggulo. Sabi ni Professor Zhu, marami raw punla ang binunot nila. Ang salot na yan wala nang ginawang tama. Puro lang sakit sa ulo ang dala. Mang Fiu, magsama ka ng ilang tao at sumama kayo kay Zuoyang. Sabihin mo sa kanila na kapag ginalaw pa nila ang lupa ng nayon, pagsisihan talaga nila ito, masusunod po amo. Salamat po, Uncle Liu.
Zuyang, hayop ka. Inagaw mo ang babae ko. Inaagawan mo pa ako sa lahat ng bagay. Sisiguraduhin kong hindi ka makakapagtanim dito. Bunutin niyo lahat. Tingnan natin kung paano pa siya magmamayabang ngayon. Ha ha ha. Mang Fiu, sakto ang dating mo. Hawakan mo agad si Zuyang. Inagaw ng lalaking ito ang asawa ko. Pati ang pamilya Liu inaagawan niya. Sisiguraduhin kong katapusan na niya ngayon. Pasensya na po, Yang Master Liu. Kay Zuyang na ako sumusunod ngayon. Eh anong sabi mo? Mang Fu, naloloko ka na ba sa katandaan mo? Sabi po ng inyong ama, kapag nanggulo ka pa ulit sa lupa ng nayon, pananagutan mo talaga ito. Sinong may sabi sa inyong pumunta rito? Kusang loob akong pumunta rito, bakit may angal ka? Ilang hamak na halaman lang naman ito ah. Babayaran ko naman magkano ba? Hindi ito basta-bastang halaman lang. Ang mga ito ay mga pinakabagong binhi para sa siyentipikong pananaliksik. Ang halaga ng pananaliksik sa bawat isa ay hindi bababa sa 50,000. Ang binunot mo rito ay hindi bababa sa mahigit 20 piraso. Sa halaga pa lang ng binhi aabot na sa milyon-milyon. Hindi pa kasama doon ang kalahating taon naming pagod at hirap. 50,000 bawat isa. Sino namang niloloko mo? Bakit naman kita lolokohin ako si Professor Zumi ng Universidad ng Agrikultura? Pwede mo iyang suriin. Ang mga binhing ito ay bahagi ng mahalagang proyekto sa pananaliksik ng bansa. Hindi lang simpleng pananim ang sinira mo, kundi produkto iyan ng siyentipikong pananaliksik. Kaya mo ba panagutan ang magiging kahihinatnan nito? Kuya Zhuoyang, sumunod lang talaga ako rito. Wala talaga akong alam. Si Liu Haoxin ang nagpasama sa akin. Zhuoyang, Boss Zhou, alam ko nang nagkamali ako. Handa akong magbayad. Magbayad. Siyempre magbabayad ka. Pero hindi sapat ang pambayad lang ng pera. Hawakan niyo silang lahat. Dalhin sila sa lugar kung saan sila nararapat. Opo. Nagkamali po ako. Alam ko na po. Patawarin niyo ako. Kahit sa panaginip hindi ko inakalang aabot sa ganito ang Linhai Village natin. Sinabi mo pa, yung anak kong lalaki noon nagtatrabaho lang sa syudad. Ngayon nakabalik na siya rito. Nagtatrabaho na siya sa kooperatiba. Mas malaki pa ang kinikita niya sa loob ng isang buwan kumpara sa syudad. Lahat ng ito ay dahil kay Zhuoyang. Kung wala siya baka nagdidildil pa rin tayo ng asing ngayon. Bata pa lang siya nakita ko nang hindi siya basta-basta. Ang taong iyan, siya talaga ang nagdadala ng swerte sa village natin haha. Salamat. Ano nang iniisip mo? Tara na, uwi na tayo para kumain dahil nagluto ako ng pork ribs. Ang dami nang naipatayong bahay sa village natin. Bakit dito ka pa rin nakatira sa bahay ko? Hindi ka ba natatakot na pagsismisan tayo ng mga tao? Sino ba nang nakatira sa bahay mo? Hindi ba dormitoryo lang naman ito ng barangay? May problema ba kung ang kapitan ay nakatira sa dormitoryo ng barangay? Eh bakit ka kumain sa bahay ko kagabi? Pati noong isang araw din. Ganyan ba talaga kaasikaso ang kapitan sa pagkain ng mga residente? Bahala ka na nga. Magutom ka sana. Kuya Zhuoyang. Kuya Zhuoyang. Kuya Zhuoyang, tara na, samahan mo naman ako sa Black Soul Fields. Sabi ni Professor Zhu may itatanim daw na bagong uri ngayon para sa trial. Tingnan mo naman. Sige na. CJ. Sir Zhuoyang, masama na naman ang pakiramdam ko. Yung pabalik-balik kong sakit sa leg. Punta ka naman dito para tusukan ng 2 karayom si ate. Ma'am Shen, magpatingin na lang po kayo sa doktor. Medyo busy po ako rito. Hay, may utang ka pa sa aking 10% diskwento sa mga paninda. Bahala ka kung pupunta ka o hindi. O kaya, kumain muna tayo, Denny.